Hi! Today, ang lulutuin naman natin ay tortang talong. O yan, di ba? Paborito ng Pinoy yan. Especially ako, paborito ko talaga to. Isa sa mga all-time favorites ko to. So, mga ingredients natin para sa ating tortang talong ay eggplant. So, itong eggplant na nabili ko, kung makikita nyo, medyo super laki. Wala akong makita kasi dito sa malapit na supermarket sa amin nung talong na kagaya sa Pilipinas. So, I decided na ito na lang ang gawin ko at yung isang malaking ganon is hiniwa ko into 4. Yan. Ngayon kung meron kayong makikita nung sa Pilipinas na medyo pahaba, na medyo maliit lang, yun, tamang-tamang gamitin nyo para dito sa ating tortang talong. O kaya naman, po pwede rin na ang cut na gawin niyo dito is pabilog. So, po pwede rin yun. We need 1 pound or mga half a kilo ng ground pork. We need eggs. This is 1 small carrot, diced. This is 2 medium potatoes, diced. This is 1/3 ng malaking onion, minced. We need about 1 tablespoon ng finely minced garlic. This is half nung malaking bell pepper na ginagamit ko, but kung ayaw ninyo ng bell pepper, pwedeng i-omit nyo to. Or you can use a mixture of green and red bell peppers. You need salt and pepper to taste, a little bit of soy sauce, and 1 Knorr chicken cube. So we also need cooking oil for frying at saka na rin sa pag-saute natin ng ating mga ingredients. So yan ang mga ingredients natin para sa ating tortang talong. So una natin gagawin is iihaw muna natin yung ating talong. Ngayon, kung wala kayong ihawan or yung barbecuehan, pwedeng i-broil nyo to sa inyong oven. Kaya lang mas masarap kung ang gagawin natin dun sa talong ay sa coals natin siya iihaw. Kasi parang nagkakaroon siya ng smoky flavor. So mas masarap siya. I-roast muna natin yung ating eggplants. So babalikan natin to ha. So we're checking out on our talong. So medyo dry siya. I'm gonna brush a little bit of oil sa ibabaw niya para hindi dry na dry. Yan. So, we're just gonna cook this through. Tapos, hahanguin natin. So, this is just a little bit of oil. Parang hindi lang sobrang dry. Ibabaw niya. So, both sides lalagyan natin ng oil. So, balikan natin to hanggang maluto yung ating talong. So, habang iniihaw natin yung ating talong, igigisa muna natin yung ating palaman dun sa ating torta. So, unahin natin is our pork. Ipa-brown muna natin yung ating pork. Yan. So, kung medyo dry yung inyong pork, kagaya nito kasi hindi siya masyadong fatty, you can add a little bit of oil. Ngayon, pag medyo mataba yung inyong pork na nabili o yung giniling na nabili nyo, huwag nyo nang lagyan ng oil. Add a little bit. So, ipapa-brown lang natin yung ating giniling. Yung ating pork, ito na. Bali, nawala na yung pink niya. So, brown na siya evenly. Medyo, itatabi muna natin siya sa side ng ating pan. And then, we will add a little bit of oil again. And then, isusutay naman natin yung ating garlic. And then, kapag a little bit brown na, or medyo fragrant na yung ating garlic, pwede na natin isama yung ating onion. So, we will saute it for about a minute or hanggang maging parang transparent yung ating onion. Yan. So, medyo luto na yung ating onions, pwede na natin pagsamahin. Yung onions natin at saka yung pork. So, halo-halo lang. So, if it gets a bit too dry, you can add a little bit of water. Lagay na rin natin yung ating Knorr chicken. About half a tablespoon ng soy sauce or toyo. So, you can adjust the taste mamaya kung sa tingin ninyo kulang pa yung lasa ng toyo, you can add a bit more.
pwede na rin natin lagyan ng pepper. And a little bit of salt. Yan. So, adjust natin mamaya yung lasa niya kung kulang pa sa seasoning. Ako kasi sa totoo lang pag nagluluto, hindi ako nagme-measure eh. I go by my own taste, kumbaga. Kung ano yung dikta ng dila ko, yun ang ginagawa ko. So, I very rarely follow instructions sa mga cookbooks. I'll do it once and then susunod, kung ano na yung panlasa na gusto ko, yun na ang gagawin ko. I-adjust ko na yung lasa niya. Actually, sa mga cookbooks, pwede nyo namang i-alter yung mga nandun eh. Don't have to follow it hanggang dun sa dot. So, na-add naman natin yung ating potatoes. Sabihin natin ulit. Yan. So, pag na-dry siya, lalagyan nyo siya ng konting tubig. Or else, masusunog yung inyong giniling. So, add muna tayo ng konting water again. And then, hayaan muna natin na maluto ng konti yung ating potatoes. Yan. So, medyo luto na yung ating potatoes. Lalagay na natin yung ating carrots. Yan. So, medyo dry ulit. Lagyan natin ng water. So, hindi ko nilalagyan ng maraming sabaw kasi mamaya tutuyuin din naman natin yung sabaw niya. Kasi nga, ilalagay natin siya dun sa ating torta. So, hindi pwede na masabaw yung ating giniling. So, taste muna natin kung okay na yung lasa niya. Lagyan ko muna ng konti pang toyo. So, adjust nyo na lang yung lasa according sa gusto ninyo na taste. So, kung medyo natatabangan kayo, dagdagan nyo yung konting salt. Or kung kulang sa pepper, lagyan nyo rin ng konti. Yan. So, medyo luto na yung ating carrots. Pwede na rin natin i-add yung ating bell pepper. So, medyo lulutuin lang natin yung ating potatoes, carrots, at saka yung bell pepper. At patutuyuin yung sabaw niya. And then, pwede na itong hanguin. So, isa-set aside natin to pagkaluto na. So, ito na yung ating giniling. Medyo dry na siya. Konti na lang yung sabaw niya. So, na-adjust ko na rin yung taste niya. Pwede na natin ito ngayon na patayin at medyo palamigin. Yan. So, tuloy lang natin yung pag-ihaw ng ating talong. So, ito na yung talong na inihaw natin. So, kung ang gagamitin nyo na talong is yung kagaya na nabibili sa Pilipinas na malaki, ang gagawin ninyo is tatanggalin natin yung balat niya. So, ititira lang natin yung laman. And the next na gagawin natin is, imamash natin ng fork para medyo mag-flatten siya. So, ito actually kahit hindi ko na i-flatten kasi flat na siya. But, kung ang gagamitin nyo is yung talong sa Pilipinas nga, ipa-flatten nyo siya ng ganito hanggang maging flat bali yung talong natin. And then ito, bali yung magiging base ng ating torta. Una natin gagawin, so ito, yan, so ready na tayo na iluto yung ating torta. So ito yung ating eggplant na na-flatten na. We're gonna beat 1 egg. So yung dami ng eggs na gagamitin nyo dito is depende doon sa dami ng torta na lulutuin ninyo. Lagyan natin ng konting water. Pagka gumagawa ako ng torta, ang una kong ginagawa is, nilalagyan ko muna ng konting egg, yung pinaka-eggplant. Nilalagyan ko muna ng binating itlog yung ating eggplant. And then, lalagyan ko ng pinaka-filling natin na giniling at saka yung carrots and potatoes sa ibabaw niya. So, you can put in as much as you want or as little as you want. So, depende sa inyo. And then, nalagyan natin ulit ng ating egg sa ibabaw niya. So, what I do is, parang dinidrizzle ko siya para pumasok sa loob ng ating giniling, yung itlog. So, I don't put in everything at once, but inuunti-unti ko. Ito naman nilapa pa na medyo mainit na. So, lalagyan natin siya ng oil.
So, you can use canola oil, vegetable oil, or olive oil for frying. Slide in natin yung ating torta sa ating oil. So, mas madaling gawin to kung nakakabit pa dun sa ating eggplant, yung pinaka-stem niya, o yung tangkay. So, as it cooks, nilalagyan ko siya ng itlog. So, pwede nyo rin gamitin dito yung kunwari giniling na chicken or pwede rin naman na crab meat kung medyo social kayo. Kaya lang mahal yun. So, medyo hayaan lang natin maging firm yung egg natin before natin siya baliktarin. I think we're ready to turn our tortang talong. So, dapat maingat at dalawang chance ang gamitin ninyo. Mas madali siya kasi. So, this is yung sa pag-ihaw natin, yung medyo brown na yan. So, lulutuin lang natin yung kabilang side and then pwede itong hanguin. Yan. Tingnan na ang ating torta. Brown na siya at firm na. Okay, so pwede na natin itong hanguin ngayon. Hanguin natin siya sa isang plato. So, dapat maingat para hindi siya masira. Tingnan natin. Yan. So, this is our tortang talong. Masarap siya i-serve kasama ng rice. So, nilagyan ko na rin ng ketchup sa ibabaw kasi yun naman ang magandang kapartner nito, di ba? So, sana i-try nyo itong recipe na to. Hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panunod.